Totoo nga ba na meron pang dalawang teams na posibleng sumali dito sa PBA at madadagdagan lalo yung mga koponan? Alam natin na merong mga kumpanya na gustong bumili dito sa Terra Firma Jeep. Pero ang balita ngayon, meron na raw mga teams na gustong sumali talaga dito sa PBA mismo at magtayo ng sarili nilang prangkisa. At maraming mga fans na nagsasabi talaga na panahon na yan. Kabilang dito sa maraming mga kumpanya na pwedeng sumali talaga dito sa PBA at magtayo ng sarili nilang prangkisa. Sa tingin ko, isa doon sa pinaka pwede dyan, of course, itong Ayala Corporation. Para sa mga matagal ng fans ng PBA, alam niyo na itong Ayala. Dati yan ang may-ari nitong Pure Foods bago ito nabenta dito sa San Miguel Corporation. At dati rin, itong Ayala, masasabi natin na nung sila may hawak sa Pure Foods, powerhouse talaga yan. So, wala rin namang duda sa financial capability nitong Ayala kaya magiging malaking balita to kung babalik sila dito sa PBA. Ang isa pang team na sa tingin ng mga fans ay pwedeng sumali talaga dito sa PBA at matagal na nilang sinasabi na dapat talagang ito ay gawin na ay itong SM Group. Alam naman natin na SM pagdating dito sa finances ay kayang-kaya niyang tapatan o higitan pa itong SMC at MVP Group. Kaya marami naniniwala na ito talaga ay pwede na sumali dito sa PBA at sila na ang magiging main competitor nitong SMC at MVP. Hindi lang naman nila kayang bilhin itong Blackwater, Northport at Terra Firma. Actually, kayang-kaya ng SM na magtayo din ng sarili nilang team. Kaya kung merong kumpanya na dapat sumali sa PBA, paniwala ng mga fans talaga mukhang itong SM at Ayala na dapat. Dahil sila yung merong financial muscle na masasabi na kayang tapatan itong SMC at MVP Group pagdating dito sa pag-finance at pagkakaroon ng mga malalakas na koponan. Samantala naman itong San Miguel Beer ayon dito sa mga balita ay naghahanap na ng panibagong sentro na pwede nilang maidagdag sa kanilang lineup o di kaya power forward. Actually sa ngayon mukhang ito si JM Calma, kontento ang San Miguel na yan ang maging backup center nila. Pero naghahanap sila ng isa pang pwedeng madagdag just in case nga na kailanganin at ang tinitignan daw itong si Kay Marcarino. Si Kay Marcarino ang 6'10 center nitong Terra Firma Jeep at parang siya ang gusto ngayong kunin nitong San Miguel Beer para maidagdag nila dito sa kanilang puwersa. At kung sakasakali nga na ito yung mangyari, magiging maganda yan para dito sa Beermen. Alam nating lahat na itong si Kay Marcarino, matagal na yan gustong makuha ng SMC. Actually, pati itong tatlong teams, San Miguel, Ginebra at ang Magnolia, pareho-parehong gustong makuha si Carino. Dahil syempre, yung height nito na 6'10 plus ito ay isang mahusay na shot blocker. Kaya iyan daw ang pinag-uusapan ngayon ng SMB at ng Terra Firma kung makukuha nga, kung posible itong makuha ng San Miguel kung kinakailangan. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition to sa Beermen if ever matuloy nga talaga ang nasabing usapan. Kaya sa tingin ko magiging maganda to talaga para dito sa San Miguel kung sakasakali na ito'y makuha nila. At sa ngayon naman, pwede rin nating masabi na itong San Miguel bukod kay Tautuwa, pwede pa nilang i-trade itong si Jeron Teng na napapabalita na baka bitawan na rin ng SMB dahil nga hindi naman ito masyadong nagagamit. Kaya good news ito para sa Beermen kung talagang gusto nilang magdagdag ng additional na mga players dito sa kanilang lineup. Ang kinakailangan na lamang syempre piliin nilang mabuti kung sino yung mga players na dapat nilang maidagdag do sa roster para masiguro na magiging maganda ang resulta nito para kay Coach Leo Austria. Kaya yan ngayon ang masasabi natin pwedeng mangyaring trade sa San Miguel. Yung pagkuha dito kay Marcarino, matagal na rin inaabangan to ng mga fans. Samantala naman itong Magnolia Chicken Templados, alam natin na ang ganda ng naging simula nila dito pagkatapos tambakan yung Phoenix, 4-0 na sila. So hindi nagmamadali na gumawa ng trades itong Magnolia. Dahil alam ni Coach Chito Victorero maganda ang samahan, maganda chemistry ng team nila ngayon. Kaya nga gusto nilang masiguro na talagang magiging ready na sila pagdating dito sa playoffs. Alam natin hindi na bago sa fans ng Magnolia ang magkaroon ng magandang start yung kanilang team. Actually, karamihan nga ng fans ng Magnolia nasanay na maganda ang umpisa nila. Ang iniintay na lamang talaga ay iyong kanilang performance pagdating dito sa playoffs kung makakabawi ba. Dahil parang yan talaga ang major moves na kailangang i-anticipate ng Magnolia kung ano magiging laro nila pagdating ng playoffs dahil usually diyan sila nagkakaroon ng problema. Ngayon mukhang medyo marami tayong napapansin dito sa Magnolia. Medyo bago yung mga plays na pinapatakbo
ni Coach Chito Victolero. At hindi na siya masyadong nagre-rely na lamang dito kay Paul Lee. At nakita na natin, of course, nandiyan si Xavier Lucero. Pero dating nabibigyan na rin ng maraming touches itong si Peter Alfaro, yung kanilang rookie. Plus, of course, si Jerome Lastimosa. Kaya sa tingin ko mukhang maganda ang resulta nito para dito sa Magnolia. Dahil nagiging unpredictable yung kanilang opensa. Ibig sabihin, hindi na masyadong sasabihin nating madaling malaman ng mga opposing teams kung ano ang gagawing plays nitong si Coach Chito Victolero. Kaya sa tingin ko magandang move ito para dito sa Magnolia. At baka ito na rin ang makasabihin na nating maging susi para ang Magnolia sa wakas magawa na ng paraan at sila ay makapasok sa finals at manalo na ng kampyonato. Dahil medyo sa totoo lang matagal-tagal na hindi nagkakampiyon ng Magnolia at yung mga fans nila sa totoo lang ay naiinip na at gusto na sila ay mag-champion muli. Kaya tignan natin kung magagawa na niya ito. At ang huli nating balita ngayon, itong mukhang may problema ang MVP group. Dahil itong TNT, dalawang sunod na natalo kagabi sa Converge. At itong Meralco Ball, sunod-sunod na rin ang talo. Ang Meralco ang defending champion dito sa Philippine Cup, samantalang TNT naman ay gustong maka-Grand Slam. Ang problema rin pala hindi maganda ang umpisa nila. Ang Meralco, 3 sunod na talo. At ang masama pa dyan, natalo sila sa Rain or Shine na wala si Bo Belga, wala ito si Kaylan Tiongson, pati na rin ito si Luis Villegas. Kaya ibig sabihin kulang sa big men itong Rain or Shine pero nanalo pa rin sila. At ito namang TNT Tropang Giga, nagka-problema din dito sa Converge Fiber Excess. Hindi nila kinaya yung Twin Towers nitong si Coach Franco Atienza. Mahigit 40 points ang in-score combined nitong si Justin Arana at si Justin Baltasar. Plus, naka 19 points din ito si Shawnee Winston at si Alex Stockton. So medyo nahirapan talaga itong lineup ni Coach Chot Reyes at na-expose din dito yung kakulangan nila talaga sa big man. Kaya mukhang yan talaga ang nagiging problema ngayon nitong TNT Tropang Giga. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali na magkaroon ng major adjustments itong lineup ni Coach Chot Reyes para makarecover sila kagad. 0-2, hindi maganda yan. At itong Meralco, alam natin, defending champion niya. So gagawa din niya ng major adjustment. Ang maliwanag dito, at least ang good news, maaga pa para sa TNT at meron pa silang chance makarecover. Pero importante kinakailangan ay manalo na sila sa mga susunod nilang games para masiguro na maging on track sila. Dahil mahirap dito sa Philippine Cup, yung top 4 teams ay merong twice to beat advantage. So delikado yung mailalagay doon sa ilalim. Kaya kinakailangan kung ikaw TNT, masiguro mo na manalo ka ng maaga para hindi ka madehado pagdating dito sa PBA Playoffs. Shoutout kay Romeo Conchada, kay Nilo Ora, RG Bueno at Dalina family, Josh Magiray, Espejo at Rosales family. Binabatin din natin si Ireneo Salangsang, pati na rin of course itong si Anthony Alon, si Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, Dexter Domer, si Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa nating taga-subaybay.